Okay, update tayo sa BTC. So wala tayong masyadong mapag-uusapan dito kasi sa last update natin, medyo perfect nating na-predict yung gagawin ni BTC. No? So, pinag-usapan natin last time na may possibility tayo magkaroon pa ng some sort of fifth wave pa dito na ganito, 1, 2, 3, 4, 5 dito, no? Na meron tayong some sort of bullish divergence, ganyan. Bullish divergence na makikita natin sa RSI natin. Meron tayong ito yung exact na prediction natin, no? Napakaganda. Na magkakaroon tayo ng higher low dito, no? Na inaabangan natin. So andi dito to, no? Nasaan ba 'yon? Ito. Pinag-uusapan natin to, no, na hindi pa tayo bumabagsak dito sa part na to, pero nagkaroon tayo ng higher low dito. Ito, pinoproject natin yung galaw ng RSI dito. At most likely, ang galaw na gagawin ni BTC, kung mag-lower low siya, dapat ganito, no? Lower low, banda sa 40, 200, 300 area. At ang kinalabasan, ganun nga ang nangyari, no? So, napakaganda ng impulse wave theory na pe-predict natin. Ito, no? Basically, yung pag-push down na higher low, then push up, no? At makikita natin, meron tayong some sort of triple bearish divergence dito, no? Na tatlong beses natin, o dalawang beses, 1, 2, baka 3 na to, no? Tapos kasama tong isang to. Tatlong beses natin ni retest tong some sort of trend line na to, no? Na higher lows. So napakaganda. May expect natin dito mag-higher prices tayo dito na magre-recover tayo. So ang title nito, no, small recovery soon. Hindi natin sure, no, kasi mukhang nasa distribution schematic to, no, na after natin magkaroon ng buying climax, upthrust, tapos upthrust after distribution, nagkakaroon to ng some sort of consolidation bago mag-break to the downside. Pero sa impulsive theory, sinasabi magkakaroon daw tayo ng some sort of reaction muna to the upside, then bago tayo bumagsak ulit. So, meron akong long dito sa part na to, no, yung sinasabi ko, no, na medyo parang delikado yung long ko dito. Ito, medyo parang delikado yung long ko dito kasi ang bilang natin dito sa 1 hour, pwedeng hindi pa tapos yung 5 waves, no? Meron tayong ganito, no? So, starting dito, meron tayong 1, 2, tapos ang bilang natin dito, most likely ito, tsaka ito. Pero medyo unlikely mangyaring ganyan. So, medyo, at least sa impulse wave theory, medyo unlikely na mangyari tong ganito, pero sa history ng BTC nangyayari yan minsan, no? So, ang long ko dito, baka sakali, kumbaga, basically dito, no? Atong retest na to. So mapapansin naman natin meron tayong some sort of support dyan, no? Yan. So kung mababa yung leverage nyo, naka-enter kayo dito, yan, naka-enter kayo dito, at naka-enter kayo dito, no, basically. So napakaganda ng impulsive theory. Almost perfect nating nababasa yung market sa ngayon. Okay, so ang expected na galaw ni BTC ngayon, dapat magre-recover tayo sa mga area ng, so kung ano to, no, kung meron tayong first wave dito or A wave, sabihin natin A wave or first wave, sabihin natin first wave. Kasi ito yung nakuha ko, no. Most likely na direction nito yung mga 50%, no, dito. Then ang susunod yung malaking move to the downside. Baka ABC correction lang to, no. So ganyan siguro, hindi natin sure. Pero kapag 3 waves lang, expect natin ganito lang to, no. A, B, C, dito lang sa bandang mga 33k. Okay? So, itong 1, 2, 3, 4, 5 na to, mas malalim tong kakalabasan. Okay? So, siguro mga ganyan yan. Aabot tayo ng mga 31,500. Then, doon tayo magkakaroon ng pangit na sign for the bulls. Kasi meron tayo punta tayong daily saglit, meron tayong impulsive theory dito na hindi pwedeng ma-break. Okay? May rule tayo dito na kung bullish tayo, dapat ganito ang itsura niyan. Meron tayong first wave, second wave, at ito meron tayong some sort of third wave, fourth wave, fifth wave dito. At sa loob ng number 3 na to, meron tayong 5 waves. Meron tayong 1, meron tayong paparating na number 2. Ito dapat yung ABC correction. ABC correction. Then 3, 4, 5. Okay? Kapag ang number 2 natin bumaba ng number 1, ito lumagpas tayo dito. So buburahin ko lang to para di kayo malito, Yan, tsaka ito, buburahin ko lang. Yan. Kapag lumagpas ang number 2 natin dito sa number 1, meron tayong overlapping na problema ang kakalabasan. Kapag nag-overlap tayo, madalas hindi valid ang
impulsive move to the upside. Okay? So, one of the biggest signs yon na hindi pa tayo bull market. Okay? Kapag bumalik tayo below ng 31K. Okay? So, sa paparating na potential correction or potential reversal, di natin sure. Di natin sure, ha? May dalawang scenario si impulsive theory na sinasabi sa atin na pwede tayong maging super bearish or pwede tayong maging super bullish bigla-bigla. Okay? Pero kailangan, ito no, hindi dapat tayo babagsak dito. Kapag bumagsak below, sinasabi ni impulsive theory, hindi pa tayo bull market. Okay? Pero kapag dito tayo banda sa taas nito, at hindi tayo nag-wick down or nag-close down dito sa mga area to, nag-i-indicate ng napaka-bullish move. So basically, aabot tayo siguro ng mga 100k to 200k area yan kapag dito lang tayo nag-bounce sa mga area to. So hahanapin natin yan, mabilis lang. Burin na lang natin lahat, siguro, yan. So sa 4 hours, ano kaya gagawin natin sa BTC sa shorter time frame, no? So meron na tayong 5 wave count. So medyo confirmed na to, no? Highly likely na confirm na magda-downtrend tayo. Kasi nakakita tayo, at least sa titignan natin sa SMAs natin, meron na tayong bearish cross, meron tayong 200 MA resistance dito. So isa sa mga targets ko sa long ko dito. So nag-re-enter ako ng long dito kasi nabingwit na ako. So meron akong long dito, nag-re-enter ako dito sa basically yung ilalim nito, no? Kasi alam natin kung saan tayo possible mag-bounce. So papakita ko lang mabilis, ha. Meron tayong 5 wave counts dito. Yung last video natin, eto, no, kakalabasan, etong push up na to, 4th wave pa lang. So ganito ang itsura niyan. So meron tayong 1, 2, 3, tapos ito yung 4. Ito yung 4, no? So paano natin malalaman kung 4 to? Titignan natin sa Fib retracement natin. Dapat 236 or 382. Titignan natin saan tayo nagre-reject. Dito sa 4th wave na to, sa 382, no? Napakaganda. 382 rejection, lower low. Pagka lower low, tapos na ang 5th wave. Ito ang 5th wave kasi ito yung number 4, no? Number 4, tapos na ang 5th wave. Mega pump, no? Napakaganda. Almost to the dollar accuracy natin nababasa yung market sa ngayon. So maganda ang natin ang galaw ng or basa natin sa galaw ni BTC sa ngayon. So meron na tayong ito, no, isa sa mga indication na medyo hindi na tayo downtrend, medyo papasok tayo ng some sort of mini uptrend kasi makikita natin nag-close above tayo at nagsusupport tayo dito sa basically third wave. Meron tayo diyang third wave, no? Meron tayong 1, 2, 3. Okay? Then 4, then 5. So dito sa pagpasok ng candle na to dito sa third wave na to, nag-i-indicate na medyo malapit na tayong magkaroon ng some sort of recovery. So eto, nagkaroon na tayo ng recovery dito, no? So mukhang tutuloy pa to eventually kasi mga engulfing candle rin to, no? Doon natin malalaman yung mga engulfing candle na impulse wave theory lang sila. So maraming mga candlestick patterns na na actually impulse wave theory lang yung pinaka root idea nila, no? Pinaka ang tawag dito, main idea nila kumbaga. So meron tayong some sort of first wave or A wave. Pwede natin masabi na dito pa yung yung some sort of B wave or pwedeng lower yung B wave, ganyan, lower yung B wave. I-retest tong some sort of itong area to, no? Pwede niya i-retest or pwedeng dito i-retest. Then tsaka tayo magkakaroon ng push to the upside pa. So possible pa mag-push down to ng mahina pero hindi na lower low most likely ang nakikita ko, no? Then isa pang move to the upside para sa C wave. So dito natin makikita kung saan magko-converge ang mga natin, no? Mga moving averages natin. At possibly baka mag-wick up tayo dito, no? At doon natin makikita yung 44K. So mapapansin natin, no? sa 4 hours sa mga natin, sa mga moving averages natin, na enter tayo sa confirmed downtrend. Okay, sa 4 hours to. Sa daily, tignan natin. Sa daily, nakakita tayo ng breakdown ng 50 MA, which is malaking malaking support yan na kapag nagbe-break ng 50 MA, medyo kailangan nating mag-ingat, no? Sa ito, no, makikita natin dito. Kapag nagbe-break out tayo, medyo malakas siyang type of indicator na magkakaroon siya ng some sort of reversal. No, meron din tayo dito na
Ito medyo balimbing pa ito, no? Balimbing pa ito. Breakdown, retest, bagsak. Breakout, magta-try mag-retest kaso hindi pa kasi kompleto to sa impulse wave theory. So, yung mga MAs hindi siya perfect, no? Hindi siya perfect kaya mas nagre-rely ako sa impulse wave theory kasi kung hindi natin alam ang impulse wave theory dito na maggagawa tayo ng A, B, C correction, most likely maglulong agad tayo dito, no? Maglulong tayo diyan. O kaya sabihin natin dito tayo sa 100 MA o kaya dito sa 200 MA tayo maglulong. So maraming beses kayo na stop loss diyan or na liquidate kung umaasa kayo sa moving averages, no? Ang masasabi ko sa moving averages, pang-indicate lang siya ng kaya siya moving average kasi kung ano yung average price ng ng galaw ng asset, ng coin, ng stock at ini-indicate kung papasok ba tayo sa some sort of bull market or bear market or sa kung anong trend ang gagawin niya, no? Excuse me. So, nagagamit rin siya as support or resistance. Pero, yun nga, useful lang tong mga to kapag nagte-trend na. Okay? So, for example, useful lang siya kapag nagte-trend na dito. So, makaka-enter kayo dito lang. No? O kaya dito. So, dito rin, makaka-enter kayo siguro ng short dito. Ayan, short dito, possibly. Pero, yun nga, sabi sa impulse wave theory, meron pa tayong at least some sort of corrective move pataas. So, titignan natin sa 4 hours tsaka sa daily sa 4 hours medyo na confirmed na ang downtrend, medyo malaking indication yun kasi 4 hours. Sa daily meron tayong breakdown pero hindi pa confirmed ang downtrend dito, hindi pa confirmed ba ang masasabi natin magko-confirm ng downtrend kapag itong mga to pabagsak na tong mga to, yan. So ito mukhang gaganyan pa yan dito, so medyo after ilang weeks pa to, no? So kapag bumagsak tayo dito, yan, ganyan, kunwari, or sabihin natin, ganyan, fake breakout, kunwari, then babagsak tayo ganyan, din pala natin makakonfirm ang downtrend. At ang kakalabasan, hindi natin sure kung tutuloy-tuloy ba ang downtrend or dun pala matatapos ang downtrend. Kasi, pang lang to, no? Pang check lang kung magda-downtrend tayo or hindi, yung mga MAs natin. So, bihira ako gamitin itong mga to, tinitignan ko lang siya kapag kailangan ko ng extra confirmation na okay, nag-enter na tayo ng downtrend or uptrend, no? So meron tayo sa daily na breakdown ng 50 MA, no? Doon din sa RSI natin makikita natin na nagbe-breakdown tayo ng 50 RSI. So nag-retest rin pala tayo basically. Breakdown, retest, then possibly baka magkaroon na naman tayo ng isa pang retest ng 50 RSI which is yung aabangan nating recovery ni BTC. Okay? So, mapapansin natin meron tayong maliit na actually, di pala no? Di pala bullish divergence to, no? So, ang may expect ko dito, babalik tayo dito sa mga area to. Mga ganyan siguro, babalik tayo. Then, after natin makabalik, most likely ang prices nito ay mga bandang andi dito sa mga area to. Or possibly baka higher targets. So, ganyan na week up bago tayo bumagsak ulit. So, minimum na galaw niyan ABC correction, okay? So meron tayong ganito, no? Meron tayong maliit na A, B, C correction na paparating. So ang kakalabasan niyan, alisin natin 'tong mga SMA natin. Kakalabasan niyan, since kompleto na ang 5 waves natin dito, ang primary target nito bandang 0.5. So possibly dito pa sa mga area to. So 44,500 area at umaabot tayo ng ng 1.6 ng 0.618 dito sa golden packet. So 45,600 area or baka siguro hindi na tayo mag 46k area, no? Pero andun tayo sa mga range niyon. Possibly may mga resistance line tayo dito. Yan, mga some sort of resistance line. Yan, makikita natin kung saan tayo nag-bounce dito. So meron tayong some sort of target dito sa mga area to na pwede tayo mag-reject. Okay? So doon natin makikita yung mga mga head and shoulders pattern din, no? Na ganyan. So meron tayong neckline dito. Neckline, meron tayong, buray natin lahat ulit Papakita ko lang na mabilis kung paano nabubuo yung mga paano nabubuo yung mga head and shoulders pattern. Meron tayong, bato nga ba yun? So yung head and shoulders pattern natin. Ito, meron tayong ganito, no? Some sort of shoulder. Tapos siguro dito yung, dito natin siguro yung unang pivot point. Meron tayong head. Meron tayong
Pangalawang pivot point. At yung ABC correction natin, most likely, mga banda dito sa mga area to. Then, ganyan ang kalabasan, no? So, kung titignan natin ang technical target nito, kung babagsak man tayo, kung magbe-breakdown man tayo, after natin makabuo ng ABC correction, so sa loob nito, loob netong right shoulder na to, most likely may A, B, C dyan. Okay? So, ganyan ang itsura ng kung paano nabubuo yung mga head and shoulders pattern. So, ang kakalabasan kung magbe-breakdown tayo, mula dito sa taas, hanggang dito sa ilalim, dito sa neckline, babagsak natin, ang mga targets natin, 33K. So, maraming beses kong pinag-uusapan tong 33K na to, no, na dito sa first low na to, no, itong pinakaunang low na to, ang isa sa mga pinaka-target. Kung titignan natin to sa fibs natin, meron tayong first wave dito, basically, no, first wave, second wave, at meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ma-expect natin itong buong to mula dito hanggang dito dapat magko-correct to. So, ibig sabihin may retracement mula dito hanggang dito. Makikita natin saan tayo possible mag-bounce dun sa golden pocket natin. Dito sa area to, no? Golden pocket. Meron din tayo sa 0.5, no? So, itong box na to ang potential pwedeng pag-bouncean para maging super bullish. Kapag bumagsak tayo below, makaka-expect tayo ng super bearish naman, no? So, ando doon yung idea na kailangan nating bantayan in case na maging bearish tayo or maging super bullish tayo. So, etong area to, etong maliit na ito, maliit daw, some sort of horizontal range na to, accumulation area to. Accumulation area. Ibig sabihin, kailangan natin at least mag-try bumili. I-try natin bumili dito sa mga area to or mag-long sa mga area na to. Stop loss lang tayo kapag bumagsak tayo below. Okay? Kapag bumagsak tayo, actually hindi dyan, no? Dito dapat sa 31K. Ito. Yan. Kapag lumagpas tayo below dito, stop loss lang. Okay? Kasi kapag lumagpas tayo dyan, most likely tutuloy-tuloy pabagsak yan. Okay? Ayun ang nakikita ko kasi meron tayong napakalaking ABC correction na maasim na natin, na prediction natin na possible mangyari pero hindi natin sure kung gagawin ni BTC. At wala akong nakikita masyado sa internet na pinag-uusapan to, pero ako lang ata bihira ako makakita ng pinag-uusapan to, no? So most likely di lang ako yung nakakita nito, pero may mga most likely other influencers nakikita to pero choose na hindi pag-usapan kasi pangit sa channel, no? Kasi ayaw ng mga tao makarinig ng gantong klaseng bearish move, pero possible mangyari yan, no? So actually bias ko to. Okay, bias ko to kasi mas maganda kung dito na tayo mag-dump ng matindi para yung susunod na push up natin mas matitindi, tipong aabot tayo mga 500k to 1 million siguro, at ano yun, bullish super cycle yun ang kalabasan. So mas preferred ko to kaysa sa napakaiksing bull market na ganito, kasi ang pinakagalaw nito kung ngayon na tayo mag-bull market, napakahinang bull market nito hanggang dito lang sa mga area. Then doon tayo magkakaroon ng malalaking super dump. So ayaw natin yun actually. Ako di ko gusto yun. Siguro may mga taong gusto to, no? Gusto to kasi gusto nang magkaroon ng quick bucks ngayon sa bull market, sabi natin. Pero mas preferred ko ngayon na tayo mag-dump para after ng dump na to, siguro mga 4 years up until 10 years, 12 years, puro pump to kakalabasan na hanggang puro 6 digits na pump yun ang kakalabasan. So mas maganda yun para sa akin, no? Mas preferred ko yun na long term hanggang sa retirement, puro pump na lang ang gagawin ni BTC, no? So ay lang siguro update natin. Ma-expect natin dito, no? Burahin natin lahat to, di natin kailangan. Ma-expect natin na sa upcoming days mag-aaral muna tayo ng recovery. Mag-aaral muna tayo ng recovery of some sort dito. Abang tayo dito sa mga area to, no? So meron tayong mini resistance sa ngayon dito, pero may expect ko baka at least 0.5 dapat tayo. So kapag nangyari yun, kapag sa 0.5 tayo nag-push up, meron tayong susunod na minimum na move, na C-wave. Ibig sabihin, after ng A-wave na to, meron tayong B-wave dito, meron tayong C-wave na paparating. At ang C-wave niya most likely medyo mabilis at siguro aabot tayo ng mga 33K.
Okay, ang target ng C-Wave 1.272 hanggang 1.618. So titignan natin, hindi pa natin nakikita yung price dito pero huhulaan muna natin since alam natin madalas sa 0.5 or 0.618 ang target ng B-Wave. Most likely ganito ang gagawin. So ganyan, papunta dito sa ilalim hanggang dito. Sabihin natin dito muna. O sakto doon. So sabihin natin 0.5 muna. Sakto dito sa bandang 35k. Kung sa 1.618 naman tayo, dito tayo sa mga bandang 32,400 area. So makikita natin, ando doon siya sa box na to. No, nasa na tong gawa tayo ng box. Ito. So mula dyan, ito yung ito yung basically yung parang recent high or hindi recent high, yung swing high natin at meron tayong some sort of swing low dito, no? Oh, actually, di siya sa swing low pero meron tayo dito na maliit na area ng 33k, no? So, dito ang area ng pagbabagsakan natin most likely kapag corrective move tayo, okay? Na ganitong klaseng A, B, C correction. Since meron tayong 5 waves dito, may expect ko zigzag correction to. Ibig sabihin meron dapat tayong 5, 3, 5 dito. So, ang zigzag correction ganito ang itsura, no? Meron tayong 5 waves dito, meron tayong 3 waves dito, at meron tayong 5 waves dito. So, ma-expect natin, medyo malalim to. 1, 2, 3, 4, 5 dapat to. Okay? Kung ganito lang ang gagawin. So, paano kapag umabot tayo na 1.618, doon napapasok ulit yung bearish situation, no? Na kapag dito tayo umabot, nag-unlock yon ng probability na pwede tayong mag third wave. Magkakaroon ng 1, 2, 3, 4, 5, at doon natin makikita yung break ng 31k. Okay, doon natin makikita yung break ng 31k. Pag nangyari yun, delikado ang BTC, delikado ang crypto market na labasan. Okay, so ayun lang siguro kailangan nating bantayan. Pakita ko lang last one, no? Na napakaganda ng ng mga basa natin. So meron akong fibs dito na meron tayong fourth wave na inaabangan natin yung fifth wave dito hanggang dito. So dito 1.618 exactly doon. Meron tayo dito sa fib extension na 0.618. Wala dito. Actually tama ba to? Basta mga ganyan banda dyan. Pares lang naman to siguro. Yung high. 88 to. So ito yung high. Ito. Tsaka ito 0.618. So usok natin to the right. 0.618 makikita natin. Lalagyan ko ng linya to, no? Actually horizontal line itong low na to. Makikita natin sa fib extension 0.618 ang target ng fifth wave. Sa retracement ng basically ng 3 hanggang 4, 3 hanggang 4, 1.618 dapat ang target. So andi dito rin siya. Okay? Meron din tayo yung meron pang pangatlo no? Nakalimutan ko lang ito yung mas shorter time frame. Nasa na ba yun? So meron tayo 1, 2, 3, 4. So ito no. Mula dito sa ilalim hanggang dito sa number 4 ang fifth wave, etong box na to. Zoom in tayo. Etong box na to. Yan, etong box na to ang magiging area of support. So dun siya nagba-bounce. So napakaganda, no? Napakaganda. Pasok siya dito. At pasok siya dito, no? Tsaka siya nag-bounce sa matindi, no? So ganun lang talaga, no? Yung sa impulse wave theory mukhang na gagamit na natin ng maayos ng almost to the dollar accuracy yung yung relationship ng Fibonacci extension at retracement sa rules ng impulse wave theory. So napakaganda, no? Napakaganda. So may expect natin mga bandang 44,500 ang sunod na target na ito. Meron din tayong some sort of resistance dito no, yan. I-extend natin dito, yan. So ito ang next at syempre dito yung next na isa pang maliit na resistance, no? Parang dito sa mga area yan. No? So ito mga take profit area to, no? Mga take profit area to. Pwedeng umabot mga banda dito, yan. Yan, pwedeng umabot banda dito, no? So basically tatlong take profit area. Meron tayo dito, at meron tayo dito para sa long. Okay, nag-long kasi ako dito, no? So expect natin sa upcoming days, meron tayo ABC correction. At after nun, babagsak tayo. Most likely, ayun yung nakikita ko, no? Hindi natin sure kung gagawin ba talaga ni BTC. Baka biglang mag-bull market to, no? Hindi natin alam. Okay, pero hindi natin nakikita ayun ang gagawin sa ngayon.
So, para para ma-invalidate tong mga to, kailangan niya i-hire high to. Okay, kailangan niya i-hire high yan. So, ayun siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.